Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang CCTV footage ng pagpunta ni Orly Gutesa sa opisina ni Senador Rodante Marcoleta bago ito tumistigo sa Senado noong 2025. Ayon sa dating Marine, sina Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang may pakana ng kanyang unang affidavit kaugnay ng flood control scandal. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Kuha ang CCTV footage na ito noong September 25, 2025, ang araw kung kailan biglang lumitaw ang former bodyguard umano ni former Congressman Zaldico na si Orly Gutesa sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. 8:27 a.m. nang makita si Gutesa sa ground floor ng Senate building. Umakyat siya sa second floor para sa screening at saka sumakay sa elevator bandang 8:30 a.m. Makalipas ang isang minuto, bumaba si Gutesa sa fifth floor at nakitang may kausap na babae. Nagtagal ang pag-uusap ng ilang segundo bago siya inihatid nito papasok ng opisina ni Senador Rodante Marcoleta. Batay sa timestamp ng CCTV footage, tumagal ang pag-uusap ng halos 20 minuto bago tuluyang lumabas ng opisina ni Marcoleta si Gutesa bandang 8:51 a.m. 8:54, pumasok na sa plenary hall ng Senado si Gutesa kasama ang ibang taong kasama niyang lumabas mula sa opisina ni Marcoleta. At 10:39 a.m. nang tawagin si Gutesa para tumestigo sa Senado. Dito niya nabinitawan ang mga alegasyon na personal siyang nag-deliver ng mali-maletang pera kina former Congressman Zaldico, former House Speaker Martin Romualdez at iba pang miyembro ng Kongreso na mula umano sa DPWH project kickbacks. Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kong Sal, ni Kong Romualdez. Matapos ang halos isang taong pagtatago, binabawi na ng retired Marine turned self-confessed bagman ang kanyang mga akusasyon. Sa kanyang bagong sworn affidavit, sinabi ni Gutesa na inihanda ang kanyang original affidavit noong September 24, isang araw bago ang dinaluhan niyang Blue Ribbon Committee hearing. Aniya, inimbitahan siya ng umano'y dating driver ni former Congressman Mike Defensor na si Django para makipagkita bandang alas 9 o alas 10 ng umaga. Bandang alas 3 ng hapon, tinagpuro ni Gutesa si Defensor sa isang Japanese restaurant sa Pasay City. Kasama umano nito ang isang Mark na son-in-law umano ni Defensor. Dito raw siya pinilit ng dating kongresista na isulat ang ilang mga alegasyon na wala naman umano siyang personal na kaalaman. Paninindigan ni Gutesa, sina Paul at Mark umano na dating executive assistants ni ex-congressman Ko ang totoong susi sa katotohanan. Bagaman hindi binanggit ang buong pangalan sa affidavit, una nang lumutang ang mga pangalan ni na John Paul Estrada at Mark Texay bilang mga dating EA ni Ko. Bandang 4:30 p.m, dumating daw sa restaurant si Marcoleta. Dito na umano binasa ng senador ang inihahandang affidavit at inayos ang ilang detalye nito. Kabilang daw dyan ang umano'y pagde-deliver ng maleta sa bahay ni former House Speaker Martin Romualdez sa bahay nito sa Forbes Park. Bagaman hindi raw ito personal knowledge ni Gutesa, sinabi umano sa kanya ng senador na kailangan nilang basahin ang affidavit at babayaran umano siya ng pera. Dagdag pa raw dyan ang ipinangakong education scholarship ni Defensor para sa mga anak ni Gutesa. Matapos umanong apurbahan ni Marcoleta ang inihandang affidavit, ipinag-utos daw ni Marcoleta na agad itong ipanotaryo at dumalo sa Senate hearing kinabukasan. Isinalaysay ni Gutesa sa kanyang affidavit ang naging pagpunta niya sa opisina ni Marcoleta kung saan umano siya tinuruan na kung ano lang nasa affidavit, yun lang ang kanyang sasabihin. Pagdating ng sesyon, dito na umano siya pinagalitan ni Marcoleta dahil sa umano'y pag-a-adlib nito. Ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Ayon kay Gutesa, nasaktan umano siya nang hindi na siya pansinin ni Marcoleta matapos ang nangyaring pagdinig. Dito niya raw naramdaman na tila nagamit lang siya para sa pansariling agenda ng senador at ni Defensor. Bandang September 27, isang tao umano mula sa opisina ni Marcoleta ang nag-message kay Gutesa. Binigay raw nito ang number ni former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon para ayusin ang ilang detalye sa kanyang affidavit. Pero hindi na raw ito ginawa ng former bodyguard. Marin namang kinontra ni Guanzon na willing siyang mag-abogado para kay Gutesa. Paninindigan niya, sinungaling ang former bodyguard. At posible umanong si former House Speaker Romualdez ang nasa likod
ng pagbaliktad ni Gutesa at ng ilang Maleta Boys. Si Martin naman talaga ang beneficiary niyan. Pag nag-recant yung apat, nag-recant si Gutesa ng testimony niya at affidavit ginamit ng ombudsman against Romualdez, sino ang kikinabang? Hindi ba si Martin? Di sama na si Gutesa sa conspiracy ni Martin. Ako ang ombudsman. With due respect to Ombudsman Remulla, I would do that. Sa kabila ng sunod-sunod na pagbaliktad ng mga nagpakilalang dating bodyguards ni Ko, nanindigan ng ombudsman na may 28 testigo makapagtuturo umano sa mga transaksyon ni Romualdez. Dagdag pa ng ahensya, obligasyon sa batas ang pakikipagtulungan kaugnay ng legal na proseso at posible umanong maharap sa buong bigat ng batas ang sinumang magtatangka na humadlang dito. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Nakapaghain na ng supplemental counter affidavit ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ito'y bilang karagdagang tugon sa mga inihandang kasong plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering laban kay Romualdez dahil sa umano'y pagtanggap ng kickback mula sa flood control projects. Una nang sinabi ng spokesperson ni Romualdez na si Attorney Aide Fajardo na isasama nila sa affidavit ang pagbawi ng dating aide ni resigned Congressman Zaldico na si Orly Gutesa kaugnay sa kanyang umanong cash deliveries sa dating House Speaker.